Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin ako, si Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. Kasama pa rin natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At may kasama tayo ngayon, pre, Tito P. Nagkuha tayo ng import ngayon, malupit-lupit. Hugot, pre. Isa sa mga... Actually, matagal ko na dapat siyang i-invite ulit. Kaya lang dami nangyari sa akin nung mga nakaraan. Pero finally, nakabalik na siya dito sa Comedy Manila. Ay, sa comics. Sa Comedy Manila. Nakabalik na rin. Hindi na umalis sa Comedy Manila. Hindi. Nakabalik na ulit siya dito sa Machong Chismisan. Actually, yung unang guesting niya dito sa Machong Chismisan, ang ganda ng feedback noon. Nung unang guesting niya. Kaya gustong-gusto ko siyang i-guest. Kaya lang yun nga, nagkagulo-gulo na yung schedule natin. Walang iba. Pre, idol ko to. Di ba araw-araw ko tumatakbo? Ito pre, yung isang takbo niya, 5 araw kong tinatakbo yun. Isang tri-athlete. At syempre, from Comedy Manila rin. Walang iba. Bagong kasal. Lawrence Bibar. Hi Lawrence, welcome back sa Machong Chismisan. Thank you, Papi Makoy, and nice to meet you, Tito P. Yan. At yan, syempre. Tito P, parang di ka naman masayang nakilala mo si Lawrence. Masaya nga ako kasi ang ganda ng intro mo. Akala ko si Juan Paulo yung sasabihin mo. Ay, hindi. Buti na lang si Lawrence. Oo, si Lawrence. Hindi, si Juan Paulo kasi, pre, medyo feeling ko kaya ko pantalunin sa takbuhan tong si Juan Paulo. Kasi parang dinadaan lang sa Strava. Ginagandahan lang yung picture sa Strava. Parang Pero pakilala ko na rin natin, syempre, from Pencil Box and syempre from Comedy Manila. Walang iba kundi si Juan Paulo. Ay, Juan Paulo. Yes. Balik ako. Tawag dito. Bias pa lang talo na ako yung Makoy. So feeling ko. Isang hakbang ni Makoy, wala na. 5K Iwan ko ka na. ni Makoy. So parang okay, I concede. Pero alam mo kasi, Tito P, si Juan Paulo yung isang best example ng umatat. Next week ko pa siya i-guess kaya lang na-excite magpag-guess. Kasama ko na nga. Oo, sabi ko. Alam mo naman ko. Hindi, alam mo kasi pumipacing ako, sabi ko kailangan malakas yung kasunod kasi Lawrence Bibar yung guest natin ngayon. Kailangan after that mas mataas, mas mabangis yung episode 1 Paulo. Kaya lang binigyan ako ng option ni Lawrence na sabi, gusto sumama ni Juan Paulo. Putang ina, matatanggihan ko ba yung Juan Paulo? Isa sa pinakamalupit sa pencil box yun. Pagkatapos nung pencil box, Juan Paulo na yung nasa ibabaw nun eh. Wala nang tatap doon. Okay lang yun. Actually, tama lang yung ginawa mo eh. Direct path. Sinama natin si Lawrence. Tapos, nilagay natin si Juan Paulo pang hatak ng konti pababa. Yan. Actually. Hindi, pero pare, Lawrence Juan Paulo, kamusta mo na si Lawrence? Lawrence, sabi mo sa akin, consider mo na sarili mo na tri-athlete. Paano ba masasabi na tri-athlete na talaga? Kailangan yung di ba? Tatlo. Kaya nga try di ba? Tatlong sport. Malamang. Swimming, cycling, tsaka running. Pero yun? Strictong yung tatlo lang na yun, hindi pwedeng combo ng iba pa. Sa isang triathlon na event, yung tatlong yun, yung strictong yun yung gagawin mo. Isang isang karera yun yung tatlo gagawin mo hindi yun installment. Oo, kasi may kaibigan din ako na ganyan yung tipong isinasakay pa ng maleta yung bisikleta, pupunta ng Cebu, magko-compete sila na. Di ba may bag na ganun? Oo, tapos lang 70.3 last week lang Last week. Cebu. Ilan? Gano'n kalayo? Bakit nga siya naging 70.3, Lawrence? Ironman Kasi yun in miles. Pero ang total nun, 1.9 kilometer swim, 90 kilometer bike. Tapos half marathon, 20 kilometer, 21 kilometer run. Light work. Ang yabang-yabang ko dun sa 8 kilometer a day ko. Pero putang na yung 20 kilometer parang hindi ko kaya yun. Kasi yung 8 kilometer medyo pinipilit ko ba yun? Ang lupit, pre.
Yung 21 kilometer na yun, takbo pa lang yun, pre. Wala pa yun langoy sa kayong ano. Yun nga po na, parang 21 kilometer, tangina, wala pa akong magandang gagawin sa bahay. Tatakbo, magbibisikleta pa ako, saka pagkatapos nun, magsiswimming ako. Pre, yun langoy, 500 meters, lunod na ako eh. Hindi, mas madali namang lumangoy sa dagat kasi mas mas buoyant ka. Sa open water. Kasi paalat sa tubig no? Oo. Tapos yung yung 90-kilometer bike, para siyang Alabang Tagaytay balikan. Kinukit ko eh. 90 kilometers. Pero enjoy ko na. Ikaw, Juan Pablo, matagal ka na rin ba tumatakbo o bago-bago lang din? This year lang ako nagseryoso eh. So early this year, nung March, naman ako, binawasan ko ng swim. So nagduathlon ako nung early March. Yun. So run bike run naman yun. So, hindi pa ako strong swimmer eh. So gusto ko sana bago next year. Hindi na makakabol this year eh. So hindi ko alam. So yun yung pinagagawa ko this year. Acknowledge ko lang medyo matagal kami hindi nakita ni Juan Paulo. Di ko akalain gano'n na pala kalakas tong kaibigan natin. Oo. Dati, malakas ng tayo mga sari. Dati, hindi, pero basketball. To be fair, basketball ka rin maganda ka rin maglaro eh. Off-season ko off-season ko basketball, yung papawis na lang. De joke lang. Basketball, sige, pagbigyan natin yan. Hindi, parang, hindi ko alam. Pag tumatanda ka, parang yung mga sport mo, sinisimplehan mo na lang. Bawal na yung masyadong malikot pag basketball. Pero, ito yung senyalis na tumatanda na tayong lahat eh. Nagta-triathlon, nagduduathlon, nag-hyrox, tumatakbo araw-araw, nagka-climbing, tumatakbo. Araw-araw. Medyo ewan ko, medyo nangangarir ako sa sports ngayon. Pero 2 liga yung sinalihan ko ng basketball. Parang sa loob-loob. Like ako nga, binito mo yun, meron ko pangalan, Mark. Diyan sa, Bulacan, diyan? Ay, hindi. Hindi, sa mga batchmates. Nag-reconnect ako sa mga sa grade school friends ko. Tapos biglang ngayon naman, may high school friends ako nasasali din sa liga. Sa loob-loob, hindi ko alam kung gusto ko ba talaga yung sport or alam niyo naman yung nangyayari pag may ganyang event, di ba? Pagkatapos ng takbo, masarap kumain, di ba? Actually. Sarap. Masarap kumain na part yan. Pero ang hindi ko pa rin maintindihan, meron kasi mga aya minsan yung mga kaibigan ko na mapapaisip ka na lang na, puta, hindi, itong mga kinakain namin, hindi naman mukhang masarap. Pero pag kinakain mo na, ang sarap naman pala talaga. Katulad nung isang best example ng, kasi kumain kami sa Jerry's Grill. Umorder ng laing yung kaibigan ko. Yung isang kasama namin na expat, parang di niya magets yung laing kasi pag tinignan mo yung laing, ang itsura ng laing mukhang isinuka lang ng kambing yung laing, di ba? Totoo. Para siyang nginuyang dahon na may kasama na bile. Pero puta pre, yun yung nagdadala ng pagkain talaga minsan. Yung pag kumain ka ng laing, parang napapadami yung kanin mo talaga. So, talagang para sa akin isa sa pinaka-superb na pagkain yung laing kasi na-elevate niya yung lasa ng kahit na anong partner niya na pagkain. Para sa akin yung laing superb. Kayo ba meron kayong pagkain na parang ang pangit tignan pero laing? Parang ako, pangit pero masarap. Ganun. Yung parang ganun. Meron ba kayong pagkain? May flip pa dito? Kasi wala. Hindi, sige, unahin natin kay Juan Paulo. Mukhang may kasado na si Juan Paulo. Juan Paulo, ano ba yung pagkain na na may yung mukhang masarap. Mukhang hindi ganun masarap, pero mukhang masarap. Pero masarap. Oo. Kasi for the past week, binibinge watch ko si Hindi, joke lang. Sabi ko ba? Sige, sabi mo na. Sabi mo na. Kasi yung exotic talaga eh. Si Denise Julia. Hindi kasi yun. Nag-google ko. Safe for work pa yun. Safe for work yan. Favorite kong singer yan. So mukha siyang Pinay. Ay puta, nga mukha nga siyang laing. Yan, seryoso ang sagot.
Mukhang hindi masarap kainin. Tama na, yan yung Sir P. Dennis Julia. Bago natin ituloy yung yung sinabi about kay Dennis Julia, the views of opinions of Juan Paulo ay kay Juan Paulo lamang. Wala po yung baka mag-guest kay Jan at saka ni Lawrence. Hindi, sige, balik ako sa pagkain. Inherently Pinoy kasi hindi talaga siya, palatable pang mata. So kahit anong kahit anong ulam piyesta, pinaka top tier ko diyan kaldereta. Kaldereta. Parang hindi kasi yung kalderetang Batangas yung walang sahog, yung walang carrots, walang patatas. Kapag tingin mo parang tapos na ba to? Parang pero pag kinain mo linam. 'Di ba? Pag kinain mo linamnam ganyan, may anghang, may saltiness, may pait, ganyan. Pero pag sa ibang bansa parang lang kumbaga sa cooking parang sinet aside lang. Ito na ba yung finished product o may ilalagay pa dito? Parang gano'n. Oo, sa French cooking parang step 2 pa lang siya eh. Di ba? Parang hindi siya tapos. Parang what is this? Di ba? Parang wala pa yung mga yung side dish niya. So di ko alam, kaldereta yun. Undefeated. Tapos mabalik lang ako sa laing. May ginagawa ko sa laing ng bata ko, tapos pinagtatawanan ng mga pinsan ko. Pinapalaman ko sa Tasty. Pwede. Kasi pwede hindi ko pa na-try yun. Masarap yun. Matamis yung tinapay. Tapos papalaman mo yung hindi, Tasty ako eh. Tapos ako pwede ako pinapares ko sa pandesal eh. Pwede. Yan, di ba? Pwede siyang palaman eh. Tapos nilalagyan mo ng strawberry jam. Para siyempre hindi. Anong kababuyan yung Lawrence? Hindi, para siyang spinach spread, di ba? Parang gano'n. Parang gano'n. Hindi, pero kailangan, masarap siyang lagyan ng protina pa? Nilalagyan pa ng protina o wala ng protina? Pwede. Oo. Pwede. Liempo. Part na nila yung liempo, di ba? Sa Tasty Bread may liempo? Yung yan? Yun yung main something. Ayun. Yun sa akin, kaldereta. Si Tito P, ganun yung... Dinuguan. Sinong celebrity ang hindi mo ako Dinuguan. Wag mo ko idamay pababa, pre. Pero yun nga. Kasi yung dinuguan, di ba yung itsura niya, parang parang surprise eh. Hindi mo alam kung ano yung sahog nun eh. Lalo na kung ayaw mo kumain ng taba eh. Naghahalo na yung laman sa taba. Plus the mere fact na pag sinabi mong gawa siya sa dugo ng ng baboy. Meron siya explain, no? Kahit anong kultura. Lalo na sa mga foreigners, pag tinatry mo sa mga foreigners eh. The mere fact na sabihin mo gawa siya sa dugo. Na yun eh. Parang may aminin ako Hindi ako kumakain ng dinuguan eh. Ano bang Anong masaya sa dinuguan? Talaga ba? Anong ayaw mo doon, Makoy? Texture? Lasa? O yung dugo? Kaya ba't ako kakain ng dugo? Yung concept itself. Yung dugo? Di, may siya eh. Sarap siya eh. Strong yung lasa niya eh. Parang may kagat. Alam ko na. Kasi yung ibang dinuguan, may hint pa ng lansa ng dugo. Alam mong krimen yung pagkamatay ng hayop pag gano'n eh. Hindi. Pag ganun balaura yung nagluto eh. Dapat careful kasi yan eh. May balance eh. So, pag creamy yun eh. Creamy nga. Pagkaluto. Ba? Kasi ako parang iniisip ko yung thought process na pumasok doon sa unang tao na gumawa ng dinuguan na parang tangina, ano bang pwede pa isahog dito na masaya? Ito dugo, putang ina. Sino kaya yung una nag-trip na tara pare, isahog natin yung dugo, gawin natin sabaw yung dugo. Tangina. Oo nga, na-postpone kasi yung human sacrifice. Baka may may excess dugo tayo dito Parang lagay natin sa sa nilaga. Theory ko yun, kapitbahay nila Eduardo Manalo, tapos nakaaway niya. Easy. Hindi, lang yung parang... is harsher than the views and opinions of Juan Paulo. Hindi, yung lang... Hindi. Hindi. Ikaw, Lawrence, anong theory mo? Bakit ba't ganyan yung... Sa Laguna ka, maraming dinuguan dyan. Hindi rin kami mahilig sa dinuguan. Yung mama ko hindi siya nagluluto nun.
parang sa kapitbahay ko nga yun natikman. Tapos, wala eh. Sa tingin ko, matinding pangangailangan na, uy, may extra tayong baboy. Patayin na lang natin siya. Tapos, alam mo yun, yung parang... Gago, Lawrence, kung may extra kayong baboy, di kayo mahirap nun. Oo, actually. Oo nga. Parang ano yan. Baliktad pala. Walang Nagdidildil ka ng gulay dapat eh. Oo. Tangina, saka nakakita ng mahirap na, uy, may spare tayong baboy dito, tara iluto natin. Siya na siguro yung pinakamahirap na asyandero. Sa probinsya, ano yan eh, equivalent sa area nila. Sa probinsya, pag may extra kang baboy, equivalent yan ng may second car kapag coding eh. Oo. Ganun ako kayaman. Tangina, coding ngayon, pili mo nga yung baboy. Oo, di ba? Yung nga, no, yun yung sa'yo, Tito P. Kasi meron pa isa pang malalang pagkain na hindi mo ma-explain. Tapos kadiri din, tapos papaitan. Ako, isa yun. Mga lamang loob. Pero masarap. Kumakain ba yan? Papaitan. Tangina, sino? Yan pa, tangina, imagine mo yung nag-trip niyan. Tangina, pre, wala tayong makakain ngayon Ito, niluluto ko para yung kambing. Tangina, isahog natin yung kinain ng kambing na damo na nginuya niya na nagfe-ferment na sa tiyan niya. Isama natin, pre. Tangina, sino kaya yung una nag-trip na ganun? Tangina. Kung malansa kung nalalansa ang isa dinuguan, yan ang mas malansa, papaitan. Pag hindi maganda yung pagkakaluto. Kumbaga, kakain ka ng second hand na pagkain ng kambing eh. Kinain na nung kambing yun eh. Putangin, nang hinuya niya na yun. Tapos tas sinalo sa sabon. Di ba yun yung bile? Di ba may intestine yun? Yun nga, yun. Bile. Yung Tapos pag nagtitipid pa kayo yung paan ng kambing, paan ng kambing yung ilalaman nyo. Pero meron sa SNR niyan papaitan kit. Meron. Papaitan kit? Meron. Pero medyo nagigets ko yun sa SNR para ma-experience ng mga mayayaman yung papaitan. Yung kahirapan. Pagkain mahirap, gano'n. Ay na, di ba dati bibili ka ng papaitan kit dun sa may yung pwesto ng Trinoma, nandun yung pwesto ng mga nagbebenta ng yung sa may yung social na casino diyan, nandun dati yung mga kambing sa Soler na. Yung yung pwesto ng mga squatter dati. Oo, nandun yung mga Hindi seryoso, yung sa may north. Yun na yun. Yun na yun. Napalayas na nila ng... Ay, hindi, pero may natitira pa pala. Ano yung makoy? Hindi, pero pag nagpunta ka dati sa may North EDSA, sa Lawrence, sa may Soler, yung pwesto ng Soler doon, literal pre na yun yung tindahan ng mga starter kit ng mga kambing. Nakasabit yung mga kambing doon na kinatay na. Ang maganda doon, ang katabi ng kambing, tiles. Oo, puta pa rin. Tsaka orchid. Tsaka orchids. Tapos sa likod nila yung mga squatter. Kumpleto doon eh. Nakita ko yung mga squatter pag nakasakay ka sa MRT, ang kapal ng squatters area doon dati, di ba? Pero doon ka makita ng squatter na naka-Fortuner. Ay, hindi ko nakita yun. Ugaga, seryoso yun. Pero maganda yung papaitan. Si Lawrence, di pa natin natatanong kung ano yung pagkain na pangit sa kanya na masarap. Sige. Ako parang nung una, hindi talaga appetizing ang itsura ng sisig para sa akin. So parang mind blown ako nung natikmo. Oy, putsang sarap. Sisig. Actually agree kasi lalo na pag present mo siya sa mga ako nung medyo madaming expat doon sa dati nating kumpanya Tito P na dinadala ko. Ako dinadala ko dati sa ISIS Yan sa may Ultra, di ba? Sa Pasig. Tapos i-describe mo sa kanya kung siyempre ang ganda tingnan nasa sizzling plate. Tapos what's this? Parang inuya na kasi tad na Tapos sasabihin mo ano yan? Pig face yan na pisngin. Pig face na dinuro. Ngayon kasi mas appetizing na yung sisig dahil yung sanay na tayo. Hindi, tsaka yung yung maayos na parts na ng baboy yung gamit. Unlike yung OG na sisig na talagang yung... Dati pa lalagyan na lean meat. Alam niyo ba na late ako sa sisig game? Kasi college na ako na nakakain na sisig. Ako din. Sa likod ng UST. Sa Pampanga ko lang na natikman talaga yung OG, yung adding dosing.
Pucha, yun. ganito Pero pala talaga ano, dapat. ako, Masarap. Ikaw, Makoy. Ako may halong disappointment ako nung una ko natikman yung aling lusing. Parang, kasi laking ano ko laking Manila sisig. Alam niyo naman yung Manila sisig, crispy, may mayonnaise. yung aling lusing sisig kasi sagana sa tabang tabang buhay yun, di ba? Oh. Hater ako ng tabang buhay, yun yung ano ko, yun yung gag reflex ko. Nakaka-disappointment din naman talaga yung buhay ni Aling Lusing. yung ending ng buhay. Nakaka-disappoint naman talaga yung kinahinat na ni Aling Lusing. Kasi, Pero promise, malupit yung menu ng ng Aling Lusing siya. Talagang nandun yung yung fun fact na hindi fun eh. Did you know? talaga ba? Diba? Nandun yung ito kasi, sa Angeles kasi, bukod kay Aling Lusing, ang paborito kasi namin dun, yung kalaban ng si Milas. Dahil yung pamilya, office mate ko dati, Milas, Tokwat, Baboy. Meron na sa SM Clark. Mas masarap for me yung, tsaka meron silang Bigyan natin ng konteksto yung mga tao, baka hindi nila alam. Para sa mga hindi nakakaalam, guys, ang sad kasi ng ending ng buhay ni Aling Lusing. Ang nangyari, nag-away yata sila mag-asawa, pinatay siya nung sarili niyang asawa, 'di ba? Minurder siya. At hindi lang basta murder, brutal murder na pinagsasaksak yata kung di ako nagkamali. Maraming stab wounds. Yun nga yung yun ang makikita niyo sa menu ng ng Aling Lusing. Na did you know seryoso ba yung seryoso yung sisig inimbento ni inimbento ni Aling Lusing. Yun yung simula ng article. Tapos yung bandang huli, but in yung taon kung kailan siya pinatay, she was brutally murdered and stabbed multiple times. Hanapin ko yung tapos pagkabasa ko ng sige po, pa-order pong dinuguan. Hindi, pero yung OG, ako rin late rin ako sa sisig game kasi yung unang sisig na na-introduce sa akin, yung may mga cartilage pa nga, yung galing nga talaga sa cheeks. Pero sa sarap ng sisig, ito lang yung ito yung gusto ko itama sa sisig sa Pilipinas. Pag isi-serve nyo naman, sizzling plate yan, di ba, mainit. Huwag nyo naman ilalagay, isasama yung kalamansi doon. Ang hirap pigayin. Di ba? Hindi ko alam bakit gustong sinasama Di ba? Pwede naman i-serve yung kalamansi na kaliwalay. May special na lugar sa impyerno yung mga nagsiserve ng sisig na yung kalamansi. Nandun sa gitna yung natabunan pa ng yung halukayin mo. Paano pipigain yun? Papasok ka muna di ba? Buti pa sa trellis na nakamangkok na maliit yung yun naman talaga yung tamang behavior. Kasi may ibang nagpiga nun no? May ibang kamay na. Parang yun nga. Pero tama, yun yung challenge sa sisig no? Yung pag natabunan pa ng konting sisig yung kasi tumatalsik pa yung yung sisig Hiwalayin niyo yung kalamansi. Katamaran to. Diba? Anyway. May pa ako naisip. Kare-kare. Di siya appetizing. Yung itsura. Di ba? Actually, segunda kita, Lawrence. Kung kayo late kayo sa sisig game, ako sobrang late ko na sa kare-kare game. Kasi growing up kasi 'di ba, hindi naman uso yung mga crispy kare-kare. Nung mga bata tayo, ang uso lang nun yung tuwalya, yung buntot. Hindi ko trip yun, pre. Kaya ako, nakakain lang ako nung na-invento na ni Chef Ed Bogia yung mga crispy sisig. Talaga? Nakakain na ako nun. Doon ko lang na-appreciate. Sarap. Hindi mo na-appreciate yung kare-kare dati sa Max, sa Baclaran, yung doon ako na Actually, ang una ko natikman na kare-kare sa Tagaytay, yung mga alam mo talagang gawa na lang sa peanut butter. Yung alam mo yun, di ba sa Tagaytay, mga bulalo, tapos ang ginagawa na lang nila doon, kinakanawan na lang nila ng peanut butter sa atsuete para maging kare-kare. Baliktad ako. Yun ang una ko natikman. Tapos nung kumain ako ng kare-kare sa Max, sa lublog ko, putang hindi masarap tong kare-kare ng Max. Alang kwenta. So, hindi matamis. Baliktad. Mas na-appreciate ko yung sa Tagaytay, yung bastardized version ng kare-kare. Alam mo, Makoy, minsan naawa ako sa iyo Habang alam mo yung para sa lumaki sa medyo may kayang pamilya, parang na-deprive ka sa mga masasarap na pagkain. Totoo. Hindi ka ba ikaw lang yung kilala kong yung nakakaangat sa buhay na hindi na-introduce sa masasarap na pagkain ng bata Actually, na-introduce naman ako.
Kasi may pamilya kami sa Ubando, Bulacan na alam ko ilang beses ko na rin 'to nakwento na pag pumupunta kami sa Ubando, pre, nakatumpok doon, pre. Tumpok ng hipon, halabos na hipon. Na hindi ko pinapansin na pag naaalala ko ngayon, tas pag ako yung bumibili ng sarili kong hipon, kasi di ba putang ina, nung tandang-tanda ko pa nung humiwalay kami ng bahay ng asawa ko. Yan, Lawrence, ikaw bagong kasal ka rin, ha? Namimili kami sa SM Pasig. Bumili ako ng hipon. Okay. Tapos dumakot ako ng madami. Kasi hindi ko alam kung ano eh. Parang mga 1 kilong hipon yung kinuha ko. Tapos nung nakita ko parang 600 plus yung kilo. Sabi ko, puta, na ba't ang mahal ng hipon? Doon ko lang na-realize na napakamahal pala ng hipon. Magmula nun, pag bumibili kami ng misis ko, nagpa-planning kami na ilang hipon ang kaya mo. Ako kaya ko kumain ng mga 5. 5? Tapos kaya ako mga 6. Binibilang talaga namin yung hipon. Ganun pala siya kamahal. Speaking, yung hipon din, ang pangit tignan nun. Pero putang sarap yung hipon. Alam ba, yung pagkain yung tao? O yung nasa gym. Parehas. Kasi tingnan mo namang itsura ng hipon, di ba? Yung mata, nakalabas na ganun na parang bola na dinikit na, parang paminta na dinikit sa mukha. No? Pag hindi mo pa naayos ng maayos yun, yung sungay nun, delikado rin yung sungay nun. Nakakadahin pa. Di ba? Parang paano mo kakainin yun? Di ba sabi nga nila yung hipon, yan yung ipis ng dagat? Yun yung sabi nila, di ba? Totoo. Oo, ano? Sinabi yung trivia na yan sa akin ng asawa ko habang kinakain ko yung ipis. Kasi biologist eh. Ipis? Dala, ipis yung kinakain mo? Sorry. Mali. Habang kinakain ko yung hipon. Ang ipis, ang hipon ng kitchen? Ganun, hindi ko alam. Pero legit na yung tag dito. Yung nakwento ko na rin before na yung kabarkada ko, allergic siya sa hipon. Tapos nung pumunta sila sa Korea, pinakain sila ng ipis. Yung hindi lumilipad yung medyo social na ipis. Tapos masarap nga raw yung ipis. Maya-maya sinusugod na siya sa ospital kasi nagkaroon ng allergic reaction. Tsaka ba't kakain ng ipis? Diba? Kung Pero may dinuguan naman. Ako naniniwala ako sa conspiracy theory na yung mga hipon-hipon na yan. Yun yung mga alien na naligaw sa Pilipinas, naligaw sa mundo. Sa Pilipinas. No. Feeling ko mga alien yan, saka yung mga squid. Yun yung mga alien na parang nag-transport na punta sa ilalim ng dagat, doon na sila nanirahan. Yun yung feeling ko. Octopus! Deep sea creatures. Octopus! Saka di ba may octopus na may ilaw sa ilalim ng dagat? Anong may ilaw? Meron sa farmers, namalengke kami, yung octopus intimidating din talaga tingnan eh. Laki eh. Farmers talaga. Yun yung masarap kainin na rin eh. Parang hindi rin siya appetizing tingnan. Kasi hindi, laki nga niya eh. Ilalagay niya sa takoyaki, di ba? Pero hindi ko rin siya maintindihan. Hindi appetizing tingnan nga. Ano pa bang ngayon? Meron bang hindi ulam na hindi appetizing tingnan pero masarap? Ako yung binatog. Pag tinignan mo yung binatog, yung binatog, eto ngayon nga lang, pag inisip mo may nag-post kasi ako, si Kim Kiason Dairit. Ang entry niya binatog. Actually, nung pinost niya yung binatog, na-hurt ako kasi binatog lover ako eh. Pero pag inisip mo nga naman, ang pangit din nung binatog eh. Para siyang alam mo yung boobs ng packing doll. Na madami. Di ko alam bakit tayo umabot dun sa ganung itsura. Ganun yung tingin ko sa kanya eh. Yung yung nabibili sa Japan na babae na ginujug. Ay, kala ko yung inflatable doll. Para siyang spare parts nun na sandamakmak na tinalsikan ng Montaquels. Ganun yung itsura na pinatog sa You will never eat binatog the same way again. Binukake. Hindi, tsaka gulo niya kainin Merong team maalat, may team matamis. Yeah, actually yun yung susunod na tatanong ko, going around the room. Anong klaseng binatog kind of guy kayo? Unahin na si Lawrence. Lawrence, how do you enjoy your binatog? Matamis, syempre. Matamis.
Kunwari, ano yung sahog This- sa'yo? Asukal lang ba? Pinapalagyan mo pa ba ng condensed milk? Kasi yung medyo modern kind ng binatog, nilalagyan ng condensed milk eh. O asukal ka lang? Hindi, asukal lang. Parang keep it simple. Asukal. Ikaw, Juan Paulo, anong klaseng binatog kind of guy ka ba? Matamis din pero dapat may nyog. Yun yung masarap eh. So, Ikaw, Tito, ay, may nyog ka. Oo, pag maalat, ang labo kasi. Ikaw, Tito P, ano sa'yo? Doon kumakain ng binatog, kadiri. Putang yan. Palibasa, mahirap kayo. Hindi nyo kayang bumili dun sa naglalako eh. Sino kaya naggawang standard na yung yung, di ba yung pinapalo nung sa binatog? Standard yun? Oo, yung kapitan ng gulong? Drum Yung break. bakal. Yung drum break. Yung drum break. Yung drum break ng, di ko alam kung anong sakyan yun eh. Marami sino kaya yan. nag-standard na may meeting ng mga magtitinda ng binatog ha? Ito Drum supplier break ba yun? natin ng drum break yun pre, parang siguro nag-usap-usap yung nagbebenta ng binatog. Nagbebenta ng binatog, nagbebenta ng puto, nagbebenta ng sorbetes. Bunutan na tayo kung anong pangtawag natin ng tao. Ay, puta, drum break yun na puto natin, pre. Di ba? Bali, may bell na. Meron ng pot-pot. Napunta yung pot-pot sa mga puto. Drum break. Tapos yung magtataho, walang nabunot eh. Kaya siya yung sumisigaw eh. Late kasi sila nung balot. Ikaw lang tayo kasama nung magbabalot. Lalagyan ko siya ng logic. Feeling ko may logic yan kasi yung bigat ng bigat ng timba ng binatog sa likod ng bike. So kailangan yung pabigat po sa manibela is ito si Lawrence dapat naiintindihan niya to eh. Mabigat din so drum brake yung para mag-balance. Para mag-balance. Saka di ba dapat ang kailangan doon yung kulay asul na timba? Standard yun. Asul na timba no. Meron sila ISO na para sa mga binatog. Ito yung susundan nila. May may audit. Tangina mo, ba't pula tong timba mo? Baksak ka. Ang di ko magets, yung binatog, di ba, yung kulay blue na timba, ganun din yung nangongolekta ng kanin baboy, blue rin na timba. Kasi sa hapon yun pag tapos sila. Yun pala sideline pag nakaikot na sila, naubos na yung binatog. Para yun na yung pangkolekta na ng kanin baboy. Pare, meron ako nadaanan sa New Manila. Ewan ko kung natatandaan mo yung Tito P, pinost ko yun sa Facebook page ko more than 10 years ago, pero tandang-tanda ako pa rin. Nakalagay dun sa harap ng bahay nila, mahigit 10 taon na po ang nanay at tatay ko. Mahigit 10 taon na rin po kaming tumitigil sa pag-aalaga ng baboy. Utang na loob po, wag na po kayong magsabit ng kanin baboy dito. Hindi niyo ba nakita na kinatay na namin yung spare naming baboy? Wala na. Yung extra. Andun yun sa Instagram ko pag nakalkal ko, ipopost ko sa Talagang naawa. Isipin mo, araw-araw may naglalagay na baboy. Ang masakit nun yung mga nagsasabit nun. Maganda yung intention nila eh. Oo. Gusto lang naman nilang makatulong eh. Hindi sila magkakalat. Magugustuhan ni Mang Romy tong regalo nating madami-dami tong kanin baboy na to. Speaking of unappetizing pero masarap, kanin baboy, di ba? May restaurant yan May restaurant si Bogart the Explorer na ang pangalan ng restaurant niya Kanin Baboy. Ang Siargao. Kanin Baboy. Siargao. Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. Meron pala Ikaw, akong entry. Sino pa may entry dyan? Century Egg. Century Egg? Century Egg. Madali naman siya explain. Hindi naman siya super offensive eh. No, pero
pag nakita mo kasi siya, kadiri siya tingnan. Oo, kasi parang black. Si Lawrence, magaling gumawa ng... Iba pa ba yung century egg sa itlog na maalat? Si Lawrence, magaling gumawa ng itlog na maalat yun. Hindi. After Tuwing 21. nagka-triathlon siya. Oo. Namumula yun eh. Habang nagbabike. Ihinin, no? Hindi, pero ano bang... Masaya ba yung century egg? Kasi, to be honest parang hindi ko siya masyadong nananamnam. Parang nakikita ko lang siya na nandyan, pero parang pag nakaserve siya sa... nakikita ko lang siya madalasan pag kumakain sa Chinese restaurant, may binili na platter, nakasama siya doon. Pero kadalasan, it's either hindi ko siya inaabutan or nakafocus ako sa beef broccoli madalas, kaya hindi ko na napapakailaman yung century egg. Ano bang flavor profile ng century egg? Wala, actually. Itlog lang din siya eh. Itlog Sa akin, unremarkable siya. Parang, di ba? Parang wala lang, parang pwedeng wala Hindi na maalala. Ang texture lang siya sa congee, actually, yung century egg. Parang wala siyang... Pero maalat. Pang visuals. Hindi nga eh. Subtle siya eh. Hindi siya yung itlog na maalat na ano yun. So parang ginagago lang ng mga Chinese yung sarili nila na puta, pagpapakahirap akong bulukin tong itlog na to sa ilalim ng lupa. Tapos ang sasabihin lang ni Juan Palo, subtle lang siya. Putang ina. Parang ganun lang. Hindi. Kung lahat ng sahog mo sa pagkain, matapang yung lasa, edi naglaban-laban yung nun. Tangina, itong mga yun ang hirap sa mga Chinese kaya nagkakabanggaan yung barko nila eh. Pag-aalatang di nagluluto. De joke. Pero salamat pa rin ako sa Chinese sa pag-invent. Sa kanila, hindi, Ajinomoto pala. Hapon yun eh, no? Hapon yun pa, Ajinomoto. Medyo dead giveaway na Ajinomoto, pre. Hindi yun nga, kaya nga binawi ko kagad eh. Pero di ba Chinese ang madalas gumamit ng Ajinomoto? Bechin. Bechin nga. Hindi. Yung mga certain cuisine din nila, hindi appetizing tingnan. Pero masarap eh. Parang oysters, pare. Oyster. Pero kasi siya. Hindi siya madalas eh. At saka, intindi mo na siya na ito na yan eh. Wala na akong choice. Oyster. Parang ganun. Lomi. Wala pang choice ng oyster. Tahong. Lomi yan, isa pa. Lomi, diba? yan. Sige. Mukhang sinuka na din eh. Yung lomi, pag iniwan mo kinabukasan, hindi siya pagkain eh. Pwede mo na siyang pandikit ng poster ng politiko. Yung lomi, pag nilagay mo sa rep, nagiging solid siya. Partida rep pa yun, ha? Pag nilagay mo sa freezer, ibang usapan pa yun. Ngayon ko lang naiisip, habang nagdidikta tayo ng mga pagkain, laing, yung mga, alam mo yung may mga Bicolano na tayong no-offend, mga Batanggen yung no-offend. Yung lomi yung parang kaibigan mo, yung lomi yung parang kaibigan mo walang personalidad, so dinaan lang niya sa mga toppings, no? Oo. Dinamihan niya yung toppings sa'yo. Meron kang toppings, ang dami. So pero deep down, wala ka lahat. May art daw yung pagkain nun, di ba? May art daw. Pag pumunta ka pala sa Batangas, ang style daw ng pagkain nun, isi-serve sa'yo sa bowl. Pero dahil sobrang init niya, ilalagay mo pa siya sa plato. So sa plato mo siya papalamigin, saka mo siya lalagyan nung toyo mansi para makain mo siya ng solid. Ganun daw yung pagkain. Kasi pag pinalamig mo naman kagad, yun nga, hindi na masaya yung buong bowl. So para kontrolado mo yung temperature, sa plato mo papalamigin. Ganun daw. So sinasabi mo ba ang lomi ang people pleaser ng mga pagkain? Kasi lahat ng lahat ng sahog eh. Parang inangkin na ng lomi eh. Yun nga, parang yung parang ang mga nagluluto ng lomi, parang mga nagchochonky din. Parang tangina, ano pa pwede lagay natin dito. Ito, meron tayo dito. May siomay tayo dito, lagay natin yung fried siomay. Yung pagkatapos yung pag mag-munchies kayo yung Munchies na. May tapa? Sige, lagay may tapa. Mga ganun lang. May lumpia. Ang tawag natin dito, lomi with tapa. Lagay mo yung lumpiang Shanghai. May lumpiang Shanghai. Lahat na lang nilagay. Parang walang, hindi yung nagpigil. Parang alam mo yun. Lomi ang anti-minimalist na pagkain na. Tangina, Juan Paulo, meron pa tayong may extrang lomi dito. Lagay mo doon sa lomi yung lomi. Lomi, no? Isa mo ko, hirap nga siya.
Pagkain. Pero in fairness, masarap talaga yung lomi. Dadayo ka talaga sa Batangas para kumain ka ng... Ay, yung misis ko kasi ayaw niya. Di ba ito na masarap na lomi? Sa Lipa. Oo. Lipa. Cuenca. Tsaka Cuenca lomi. Yung lomi kasi na Kayo, alam ko sa Taal. pagkain na pangit? Pangit? Ano ba? Bakit? Anong problema sa lomi sa Taal? Well, yung lomi sa Taal, iba. Walang lomi ba? Or goto yata? Hindi, goto pala yung gusto ko sabihin. Goto din. Parang parang wala rin siya personalidad. Nilagyan mo lang yung topping. Di ba? Hindi, kasi yung goto, depende kung saan ka eh. Yung goto sa Manila, yun yung may kanin na goto, di ba? Sa Batangas, yung goto nila walang kanin, di ba? Yun yung gusto ko sabihin yung puro papunta na ng papaitan yung goto sa Batangas di ba? Sa Taal. Parang papaitan na hindi mapait, ganun ba? Oo, ganun lang siya. Pinaggugasan lang siya ng laman loob. Serve mo na yan. May naisip ulit akong hindi appetizing. Yung stinky tofu sa Taiwan. Ay, oo. Pero, mukha siyang hindi May kamat siya dito sa Pinas. Ano yan? Ang kamat niya dito sa Pinas yung abnoy. Sa Nabotas. Pero hindi ko pa na-try yung abnoy. Hindi pa ako na-try. Abnoy na to. Alam ko. Kinabahan ako doon sa abnoy. Hindi mo alam yung abnoy? Alam ko yung abnoy. Hindi, ito yung type. Yung abnoy, itong abnoy na to, pwede mo sabihin kasi siya, cuisine siya. So, bugok siya na itlog ng bibe. Tapos ginagawa ng balot, tapos ginagawa siyang omelet. Oo. Kala ko kasi yung abnoy, di yung... Di ba pag bugok? Gago. Imaginein mo, sobrang ang baho nun. I mean, yung stinky tofu, mas kaya ko pa i-tolerate yun kasi fermented yun eh. Imagine, nakapagbukas na ba kayo ng bulok na itlog? Accidental. Imagine mo yung nakakasulasa ng amoy na yun. Tapos, gagawin mong pancake. Bibingka yun, di ba? May bad memory ako sa may bad memory ako sa bugok na itlog. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, pag nagluluto ako, kinakrak ko muna sa bowl. Lalo na kung hindi ko alam yung integrity ng itlog. Nung college ako, gutom na ako, nagluto ako ng Lucky Me. Putang ina, last na Lucky Me na yon, madaling araw. Pag crack ko ng itlog, itim yung itlog. Ang itim, ng loob ko. Sa baho, ng tapo na yun. Sobrang baho niya, hindi mo muna siya maitatapon, atras ka muna. There's no salvaging sa Lucky Me. Ganun siya kabaho. Ang masakit doon, ang baho na nga, kumulupas, so lalong bawat putok ng bubbles, may lumalabas na para siyang parang it's a surprise bawat putok ng bubbles na mas mabaho, ganun yun. Para siya diffuser from hell. Speaking of putok, yung panipuri, 'di ba para siyang amoy Indiano rin. Yung kinakamay kasi Oo nga. Yung kadiri part. Pero kung ikaw gagawa, Pero nauuso na yung panipuri dito sa Pinas. Sarap yun. Di ba merong nag-viral nga yung tinikman yung panipuri tapos amoy anghit daw? Baka may something dun sa dito. Baka yung nagluto yung lasagna. Parang ganun. Ginanon mo na. Pero yung ako naalala ko yung kadiri rin pala yun. Alin? Curry. Curry hindi masarap. Depende. Hindi, masarap yung curry, pero yung legit na curry. I mean, Indian na curry. Yung Indian yung nag-prepare nung kumain kami ng curry sa Saudi, masarap yung curry, pero yung pagka-prepare niya pati itsura nung nagluto, medyo alangan ka eh. Pinainitan naman eh. Pinainitan naman eh. Kung dito yun, sige. Ano yun may nakapunta na ba sa inyo sa India? Wala pa nga eh. Gusto ko nga eh. Ay, magkaka-visa free na. Game na ako. Pero yun yung gusto ko malaman eh. Nakita na natin lahat sa video, di ba? Kung paano yung galawan sa India. Oh. Willing kayong kumain nung street food ng India? Oo. For the culture. Kung nakakain ka naman dito ng street food, di naman nalalayo. Hindi, pre. Ikaw, teka, si Lawrence.
Chole pub ka, Bhature. kaya mo ba? Siguro yung mga drinks na lang, doon ako magiging adventurous. Yung mga may Sprite, yung parang nilalagyan nila ng ano. Pero yung sa ibang food na, yung mukhang kadiri talaga, hindi na. Yung inahalo ng braso. Eh. Ako baliktad. Yung mga drinks, iiwasan ko yan kasi yung liquid yung tubig eh. Basta anything na nahawakan ng apoy, game ako dyan. Game ako dyan. Fire is the ultimate cleanser, di ba? Yung mga tandor. Sige, kainin ko yan kasi inapoyan mo eh. Di ba? Kesyo na libag, pero naapoyan naman. Ito parang At least malinis yung libag, na iniitan eh. Pero yung kunyari yung mga tea, kunyari yung mga chai nila, yung ininitan, game ako dyan eh. Tsaka yung mga pero yung mga kinamay, yun yung nakakaalangan eh. Dito ba sa Pinas? Kasi dito sa Pinas may kinakamay din eh. Pero carpetes, mga ganyan. Nakwento ko na kay Makoy dati yung shawarma na kinain namin sa Saudi, masarap eh. Tapos biglang gumano sa akin yung tatay ko, alam mo ba kung anong sikreto ng masarap na shawarma? Pagtingin namin, walang gloves, kamay yung ano. Hindi, pero ang pinagkaiba kasi Juan Paulo dito sa Pinas, saka sa dumi ng pagkain ng Pinas versus dumi ng pagkain sa India. Sa India, walang pagpapanggap. Walang pretensions. Dito sa Pinas, may pagpapanggap eh. Makikita mo dito, puta, naka-plastic gloves. Pero puta na yung plastic gloves, yun din yung pinangtanggap ng bayad mo. Parang ginagago ka lang din. Pero at least naka-plastic gloves siya, di ba? May awareness. Naalala niyo yung 90s sa malamig. Di ba yung isang baso lang yung ginagamit, di ba? Tapos meron kakao lang sa tubig. Di ba, may progress. Hindi ako isa ba? Again, agree ako dyan sa'yo, Juan Paulo. Kasi ako, laking palengke ako, laking monumento ako. Diba? Yung pinagbibilan ng yelo dati, puta yung kinakaladkad sa pinagdaanan. Puta pre, ganun. Saka yung halo-halo, ganun din, dun din. Nakakakita ako dun sa tindahan ng yelo, may fossilized na, may frozen gagamba dun sa yelo, pero puta yun yung ginagamit pang yun yung ginagamit pang halo-halo. Parang gagawin sa Jurassic Park eh. Habang kinakaladkad yung yelo dun sa palengke, alam mo yung sako lang yung nagsa-separate doon sa lupa at saka doon sa yelo. Buti kung may sako pa, yung nakikita ko walang sako-sako. Wala talaga. Kung saan dumaan yung sinacrifice na baboy ng kapitbahay mo, doon din yung spare na baboy, kung saan dumaan doon din dadaan yung yelo, pre. Putay na ganun katindi. Sa monumento, ganun. Kung kaya mo mag-street food sa monumento, tangina, easy, easy na lang yung India, pre. Hindi naman naka-long sleeves pa eh. Hindi, ito lang dito sa Pilipinas kasi, makikita mo sasandukin eh. Puta yun, mga napapanood ko sa India, pre, yung hanggang dito sa leki-leki, nakalubog sa kamay. Puta ganun yung wala, ibang level. Ganun pero ito, naman, pag sumasandok rin naman si Manong, sumasayad yung kamay niya pag puno pa yung Pero at least sinandok. Sinandok eh. May decency. Sinandok. May decency. Kumbaga, sumayad man yung kamay, hindi sadya. Pero hindi yung buong braso yung pinanghalo. Pero di ba kakakwento ko lang ng nakaraang episode yung sa Wendy sa SM North, kaya for a time hindi kami umu-order ng iced tea doon nung college. Kasi yung nawala yung panghalo, yung kamay yung pinanghalo. Kinaukaw na lang. Okay lang yun. Na-terminator. May tatanong pala ako. Kasi naalala ko yung AirPods ko yun. Nakakita ko yung picture niya dito sa mesa ko. Isa sa paborito ng AirPods ko, yung anong tawag dito? Buro. Alam niyo yung pinanis na kanin? Trellis, oo. Pero sa trellis, masarap na eh. Kumakain ba kayo nun? Yung buro? Hindi, buro. Yung buro with kanin. Ito yung sa Pampanga, di ba? Buro. Actually, yung buro na alam ko, galing sa Pangasinan. Yan, mas malala yan. Pag kami ng Pangasinan, bababa ako sa palengke, maghahanap ako ng buro doon. Trinay ko siya one time, sa Kabalen. Di ba sa Kabalen, yan yung medyo Pinoy style yung buffet dyan. Kumuha ako nung dahon ng, yung inano kay Marrojas na dahon? Mustasa. Hindi sa akin, yung legit. Mustasa. Mustasa. Tapos nilagyan ko ng konting buro. Maasim siya eh, pero
hindi ko siya trip, pero Ako rin. okay lang. Kayo ba nakakakain mo? Kakainin ko lang siya kapag may explanation kasi siya eh. Kailangan yung ginisa muna siya sa kamatis. Kasi yung pamilya ng asawa ko, Pangasinan yan. So hardcore talaga yung Pangasinan doon mo, yung sa palengke, yung parang bakit may panis na kanin dito? Tapos may naka-dive na isa, 'di ba? May naka-dive doon. Talaga appetizing eh. Sa Pangasinan pre puta nito ka makakita ng bagoong na bagoong na parang kinolekta lang yung mga isdang nahulog sa sahig. Tapos inilagay lahat sa bote. Ganun itsura ng bagoong doon, hardcore. Gustong-gusto ng tatay ko yun, pero ako dito, miski tingnan ko parang stuff na mapapanood mo sa horror film, ganun yung itsura. Yung buro doon parang may sumukang pusa eh. Ganun levels. Nakatumpok. May isang buong isda doon, nakalahati, nakatusok doon. Madilaw-dilaw din, gano'n. Oo, parang ganun siya eh. Pero hindi kasi yung kakainin as is. Igigisa mo yun sa kamatis, garlic. Tsaka mo siya ipapartner sa hito. Parang ganyan siya. Ako, sa tingin ko, once or twice ko lang nakain. Kasi for a time na na-assign ako sa Pampanga. Siyempre, out of courtesy, pag parang part ng delicacy nila yun eh. So, titikman mo. Okay naman, parang pwede na, pero hindi ko ulitin. Kasi pinapili ka, no? Either buro or palaka. No? Sige po, buro na lang. Buro na lang ako. Palala. Ay, hindi mo ikaw Tito, hindi mo carry palaka. Kasi gusto kong kumain ng palaka sa sa anong tawag doon sa Chinatown yung Chinatown na Estero. Pero pa ba parang gusto ko yung legs lang yan. Pero parang lasang manok lang naman daw, di ba? Dapat pinrito. Imaginein mo nasa tinola yun. No, dangin. Hindi, ayaw. Sa arskaldong palaka. Di ba? Parang pag-ukay mo gano'n. Nakapakyo. Di ba? Hindi siya okay. Tapos nandun yung sa Spider-Man yung paa niya, di ba? Yung parang pag-ukay mo sa prize, motherfucker, yung mga kapakay siya sa yung palaka. Dito chicken. Sige, ito, round the room na lang. Ano yung pinaka-paborito nyo na parang go-to nyo na pangit na pagkain? Ako, umauna na ako. Champurado na may tuyo. Parang superb na yun eh, para sa akin. Kasi pag pinakita mo yan sa ilang alam mo yung American Thrice Filipino food, pag nilapagan sila ng rice porridge with chocolate rice with fish, putang ina, nagngingiwian sila pero di nila alam, puta, superb yun. Yan sa akin yun. Explosion ng contrast na flavors. Paano ka makoy nun? Ano ka ba? Team Evap o Team Powdered Milk? Team condensed with powdered milk. Puta, para talagang Team diabetes. Team diabetes. Carbs on pero, sugar. Alam mo ba pre na pag nagpo-food trip kami ng misis ko ng champurado, dadaan pa kami ng 7-Eleven para bumili ng sachet ng birch tree o kaya ng para masarap yung gusto ko yung kinumbine mo yung yung high blood sa diabetes eh. Kasi kanin, condensed milk, tapos yung maalat na isda. Oo. Tuyo. Pero perfect siya tuyuin. Ako kahit anong pinato yung isda. Lahat ng isda sa Tabuan, sa Cebu, pwede ko nilagay yan dyan. Hindi yun naman kasi yung kaya nga underrated yung champurado at saka tuyo. Kasi complementary siya na matamis at saka maalat, pinagsama mo. Sarap nga na. Ay, ito, pero ang hindi ko kaya yung malamig. Kayo ba kumain yung malamig na champurado? Okay lang pag galing sa rep, i-microwave mo muna pa. Ayoko nang malamig. Hindi, as is lang. Walang karne. Room temp. As is lang. Pwede. Champurado? Parang pudding na siya. Parang pudding. Okay sa akin yung malamig. Pero dapat yung malapot na kind ng champurado. Ayoko ng champuradong malamig na malabnaw. Yun. Basta ayoko ng malamig na champurado. Parang may mali eh. Dapat mainit siya eh. Tapos may malamig yung evap. Parang ganun siya. Okay yung malamig basta walang isda. Walang isda? Basta walang Hindi,
Walang Pag pinya. nilagyan mo ng isda kasi, doon mo kailangan mainit eh. Actually. Exactly. Agree. Pag wala bacon, pwede ba ilagay yung bacon sa champurrado? Actually, pwede actually. You know. Pero mainit pa rin yung champurado mo pag bacon. Pancetta. Nalagay mo doon sa ibabaw. Anyway, pag kadiring pagkain, sa akin, alam niyo Arroz Balenciana sa Cavite. Diba? Parang di mo siya ma-explain eh. Para siyang pulang kanin. Para siyang Pinoy version ng paella. Actually. Okay. So, para siyang sinaing mo na may ketchup. Ano yung mapula toppings kanin. niya? Meron siyang nakapaloob na mga karne, hotdog. Parang ganun siya. Para siyang failed version ng paella. Parang Caviteño paella. Sorry, kababae. Sorry, taga-Alfonso ako eh. So may lisensya ako sabihin. So para siyang bastardized paella ng Alfonso Cavite. Pero ang sarap niya eh. Masarap siya. Tapos papartneran mo pa siya ng puchero ng Alfonso din. Yung puchero na walang gulay. Yun. Yun yung laging request ko pag uwi kami yung Arroz Balenciana na yun. Parang yung malala nun, yung iba, kinakain yun. Partner pa ng white rice. Sabi ko, kalokohan na naman ito. Putang na yung ulam sa kanin. Pero masarap yun. Masarap yung Arroz Balenciana. Yun na yun eh. Bakit ka pa mag-white rice dun eh? Alam mo yung mga kinakain ng mga Gago, yung mga... May kaopisina tayo dati, nahuli ko. Eto pre, hindi, walang pang-api, pero natawalan lang kami nung nasabi ko sa kanya. Pagpasok ko sa pantry, inuulam niya yung yung California Maki. Inuulam niya sa akin. Tapos kinall out ko siya. Sabi ko, okay yung trip mo, ba't inuulam mo yung California Maki? Tapos biglang natahimik siya. Ayun nga, Tapos tinuloy niya lang yung pagkain niya. Ka-opisina natin dati yung Tito Pico. Opisina natin dati yun. Pero, I mean, kasi dapat ang expectation sa kanya, nakakaangat na siya sa buhay eh. Kasi kung estudyante ka, nagigets ko yung carbs on carbs na pancit canton kanin combo. Ay, sa bagay, sarap yung carbs on carbs na... Kaya yun yung isa sa malaking pagkawala sa Pilipinas eh. Tatandaan nyo, yung pista pancit ulam. Yan, sabihin ko pa lang sana yung pusit, no? Teka, si Lawrence, kilala mo ba Lawrence yung pista pancit ulam? Naabutan ko naman siya. Pero origin story ng lahat ng mga girls sa Pilipinas. Parang di namin type as a family, kaya wala. Sayang yun, hindi nag-survive. Oo nga eh. Actually, yung pista pancit ulam yung nagbigay ng idea sa atin na yung pancit canton pwede mo iulam eh. Diba? Ang din yung trip nila nun, pancit ang flavor, dinuguan. Sila rin ba yung nag-evolve na naging pancit ni Mang Juan? Ay, hindi ko na alam. Basta pista pancit ulam, sobrang lala nun. Ibang flavor, dinuguan ba? Meron dinuguan, di ba? Pusit. May dinuguan, definitely yung dinuguan, sigurado ako dun. Pusit, yun. Teka. O ikaw, Lawrence, ano yung ultimate mo? Pagkain mo na, panglaban mo dyan? Ito, kaya ko kasing i-prepare mabilisan lang. Longganisa. Hindi rin siya appetizing. Prito. Siyempre. Talagang siguro pag pinipilo po talaga pangit lang talaga tignan. Pero yun nga, masaya naman talaga siya. Anong klaseng longganisa guys kayo? Ako, ang ginagawa ko, pinuputok ko yung longganisa para maging crispy. Kapag skinless yung totoo na. Yung kalumpit? Yung kalumpit kapag hindi, di ba yung classic yung ganisa, yung may casing? Ginugupitan ko talaga yung para pumutok. Para yung loob na binubuksan mo. Habang binoboil. Para i-take down ko siya sa mantika para mag-crispy. Yun siya, di ba? Habang binoboil sa half level na tubig, tapos tutusukin mo ng tinidor para exciting. Yung sasabog yun eh. Oo, yan. Tapos ganun palang style. Tapos tatalsik sa'yo yung taba para mapasok ka. Or kung matapang ka, yung susugatan mo yung longganisa tapos yung piprito mo. Yun nga lang, medyo matalsik yun. Oo. Pero pero yung crispy nun, solid. Longganisa nga. Hindi nga appetizing yung longganisa. Bigyan ko kayo ng longganisa dito sa Bulacan. Yung longganisa namin dito may bawang. Yun. Yung garlic yung Sarap nga niya, no? Sige nga. Ang hindi appetizing sa longganisa yung pag yung dinighay mo. Habang sex? Di pare. Di ako walang halong biro. Na-enjoy ko yun. Para siya
Parang umutot sa bibig yun eh. Yung dumidigay ka ng longganisa. Di, Kasi pre, alam mo, sarap eh. may kaya ka eh. Parang ano nga, minsan dumigay ka ng ganun, parang ang sarap kumain ng kanin. Parang pwede pa to. Hindi. Okay kung sa'yo galing yung digay, kung sa'yo binugay yung digay. Pero kang Kasi pero kang may intimacy na kayo ng misis mo, syempre. Garlic lovers kayo, di ba? Pero kung galing sa stranger nga, nakakaburat. Ay, teka, may share pala ako. Kahapon, kumain ako sa kay Diwata. First time ko kumain kay Diwata Okay. kahapon. Yung sa Pasay Olat talaga yun. naman. Yung OG. Olat Talaga, sa sumikat na wala nang pila. Yung pares, so-so, kasi syempre ako, laking pares na legit ako eh. Laking Retiro. pares retiro ako eh. So kung pares retiro lover ka, hindi siya masasabing pares. Pero okay na siya for its price. Pero ang masarap yung longganisa ni Diwata saka yung fried chicken niya. Okay naman. Okay. fried chicken niya, malaki nga yung fried chicken niya, di ba? Pero wala nang pila. Well, naman. pero pre, Kala mo kumbaga wala siyang hindi na siya kasing lakas nung dati, pero surviving business siya. Kumbaga hindi naman nauubos yung tao. So technically, okay pa rin siya. Magandang negosyo pa rin siya. Hindi lang kasi lakas ng dati. Hindi naman Diwata, maubos hindi mga mahirap appetizing. eh. No? Si Diwata. Oo, tama. Hindi naman maubos Teka, mga mahirap. sino pang- Kaya may target Ang market. nagkakago ni Lua. Sorry. Gusto ko yung hindi na masyado narinig si Sabagay. Lawrence, pero gusto pa rin niyang ulitan para ma-highlight yung sinabi. For emphasis. Nililigtas ka na namin, Teka, Lawrence, pero gusto mo pa rin talagang... Teka, overtime na tayo. Si Lawrence, ang binigay ni Lawrence, ano yung binigay mo? Longganisa. Longganisa. Anong ganisa? Ikaw, Tito P, ano yung pang closing natin? Papaitan. Papaitan. Oo, sa bagay. Pero ako hindi rin ako. Ang kaya ko lang kainin na papaitan yung sa yung sa ISIS eh. Kasi medyo beginner mode yung papaitan doon eh. Pero yung hardcore na papaitan, nakakita na kasi ako nung gumawa nun na mga Ilocano na legit. Hindi ko kaya Kung alam mo kainin kasi, legit pag pine-prepare, na yan yung papait. Tinahog yung pet. Ganun hardcore. Huwag yung pet ang putang ina. May spare na kambing. O ikaw, Juan Paulo. Ano yung huli mo Yan na bago tayo magsara? Yan na nga yung sa akin yung Balenciana. Oo. Alin? Ay, Ano Balenciana. Yung Aros Balenciana. Aros Balenciana. Ano yan eh, parang yung pagkain ng ng mga taong grasa nasa plastic. Tapos kinakain lang nila ng ganun, di ba? So, kaya siya kadiri. Pero masarap yun. Masarap yung gusto ko. Sarap yun. Saan banda sa Cavite yun? Hindi ba? Kahit saan sa Cavite. Actually, hindi ko alam. Pero Kahit saan. hindi sa Tagaytay lang siya eh. Yun yung kinalakihan ko eh. Google mo. Pero try mo yun, Lawrence. Masaya siya. May lasang dahon siya kasi may parang yung iba binabalot pa sa dahon yun. By the way, Lawrence, ano yung mga bagay na gusto mo i-promote? Meron ka bang gusto i-promote dyan or saan mo sila gusto imbitahin? Ito, para i-announce na rin namin ni Juan Paulo. Meron pa na kaming, sana by the time na ma-release to, na-release na rin namin yung podcast namin. Meron kaming podcast, Comedy Fits, tungkol sa working out and making works joke. Ay, mali. Making jokes work. Mali pa. Mga alienate lang kami ng mga ng audience na. Nalito ako dun sa Making Works joke eh. Ayan. Papanindigan ko. About sa pagiging athlete namin ni Juan Paulo and pagiging comedian. Yes! Pagiging athlete at comedian. Pagiging... Sinasabi niyo ba unhealthy na kasama niyo sa Comedy Manila? Wala ganun. Teka, ano ulit yung title para mahanap nila? So, wala pa. Pagkatapos ng episode na to, pwede Gusto natin abangan nyo. I-comment namin sa sa teaser pa lang to. Chismisan. Dito sa episode na to. Pagka nire-release, i-comment namin dito sa Facebook page. Ayan, check nyo ha. Suportahan niya yan. Tapos ikaw, Juan Paulo, yun din ang ipopromote mo or may iba ka bang ipopromote, Juan Paulo? Dahil aligaga akong tao, dami yung ipopromote ko yung Pencil Box Comedy. Follow nyo pa din. Yan. Weekly, naglalabas kami dyan ng episode. Daily, meron. Tapos, papromote ko na rin second anniversary ng Pencil Box Comedy.
sa October 26. Yan, abangan nyo yan. Sa ano lang naman? Sa Sky Dome lang naman. So, pwede kayong abangan nyo yan. So, hindi pa namin alam kung ano mangyayari, pero sige, game yan. So, ano pa ba? Comedy Manila, September 5, Brick Wall, andyan ako. Showcase. So, link namin yan. And then, September 12 din. Comedy Manila Showcase sa Brick Wall, BGC. Papapromote ko. Yung mga IG namin, follow nyo kami. Juan Paolo Pencil Box. Ako, Pero hindi nyo follow kami. Follow nyo lang kami. Follow nyo lang. Ako nga pala, follow nyo kami sa Facebook page ng Machong Chismisan. May mga skits ng Pencil Box doon na ninakaw ko sa page ng Pencil Box. I-re-upload ko doon. Yan. So, doon kayo manood para sa akin. Oo, makakatanggap ng letter. Yung IG niya nun, doon kayo Lawrence. manood sa Pencil Box mismo. Doon kayo mismo sa Pencil Box manood. Lawrence, ano yung IG mo? @_Lawrence Vivar. LAWRENCEVIVAR. Yan, oo. Guys, kung gusto niyo makita kung gaano kayo kahirap, gaano kayo ka-unhealthy, gaano kayo hindi kasaya yung buhay may asawa niyo, follow niyo yung Instagram page ni Lawrence Vivar para makita niyo na ay napakaswerte ng lalaki na to. Magandang pamilya. idol kasi Lawrence. Mali desisyon ko sa buhay. Mga ganyan. Pag ganyan. Watch guy din ako. Mahilig sa watches dyan. Oh, Connected Ay, tayo. putang ina. Yan, no? Pero idol ko yun si Lawrence. Sipin mo, nag-flex na ng health, nag-flex pa ng watches. Talagang malulungkot ka talaga sa buhay mo nun. Parang, anong ginagawa ko sa buhay? Maraming idol nating lahat. Tito P, anong pa-promote mo? Bago ako mag-promote, isipin mo gines natin si Lawrence at saka si Juan Paulo. Kakalabanin tayo, magpa-podcast. Tapos pinopromote natin yung Pencil Box. Tsaka yung Comedy Manila, masikat na sa atin yung mga yan. Pencil Box, masikat na sa atin yan. Pinopromote ba tayo ng Pencil Box? De, joke lang. Hindi. Follow mo sa IG ko, Tito__P. Hindi, love na love ko yung Pencil Box kasi pre. Oo, hindi. Isa sa mga creators yun. Siyempre, idol natin lahat yan. Si Nakalimutan ng puta. Si Patrick! Patrick. Hindi, kasi si Patrick, bata pa lang si Patrick, nakilala ko na si Patrick. Kaya love na love ko. Isa sa mga una kong napanood na episode ng Machong Chismisan way back nung nakaupo pa kayo sa green screen. Si Patrick yan doon. Si Patrick. Yes. Alam niyo, fun fact, si Patrick. Para lang siyang buy one, take one. Kasi si Kuya Jobert talaga yung ginigest doon. Tapos parang ano lang siya. Parang naalala ko to. Siya yung take one. Bakit mo naman yun? Pero at least naging part ng history ng Machong Chismisan. Pero astig yun He went from writer ni Jobert to writer ng Bubblegang. Tapos ngayon, may sarili Creating his own grind, di ba? Sana makadalo tayo sa taping ng Pencil Box dahil isa sa pangarap ko yan sa buhay. Anyways, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast. Supportahan nyo guys yung Backtrip Podcast, Tigastito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes na uma-actor na ngayon, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, saka yung Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast, saka Konichimate Podcast. Tapos guys, syempre wish natin ng luck si yung nagre-review ngayon para sa bar exam, si kaibigan natin na si Vin Buenagua. Vin, kayang-kaya mo yan. So galingan mo dyan, pre, para may abogado na kami. Yan. Tapos shoutout nga pala sa mga Patreons natin dyan, si Dar Almendra, si Wilbert asawa ni Beng, si Darwin Bosuego, si Jimbo, si Jason Bonsa, si Jun Magpuyo, si Len Mackenzie, ang patron ng mga Patreon, at syempre kasama natin sa pagpayat, Kitorific PH. And check out nyo sila sa Grab kung nasa Metro Manila kayo, or kung wala, check out nyo yung Facebook page nila sa yung Instagram page nila. At yan mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan, kasama natin walang iba, triathlete, saka from Comedy Manila, walang iba kundi si Lawrence Vivar na lagi nagsasabing happy wife, happy life. Yan. At syempre kasama rin natin ang superstar ng
Pencil Box Studio. Sabi niya, siya daw talaga nagdadala nun. Walang iba kundi si Juan Paulo na lagi nagsasabing. Kahit di mo masarap, kainin mo. Di ba may kasabihan yung tatay ni George Stregan Jr., si George Stregan Sr.? Ano? Pag mabango, kainin mo. Oo, kainin mo. Oo, kanya yun. Tito P, kasama rin natin guys ang pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabing Honesty is the best. Bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.